What's up, ketchup sa inyong lahat mga kaibigan. So today, kakatapos ko lang ng retake ng exam ko. Kasi nga 'di ba bumagsak ako dun sa sa exam ko last time sa G1. Sa mga hindi nakakaalam ng process ng pagkuha ng driving license dito, meron kasing tatlong stage yan: G1, G2, tsaka G. Yung G1, yun yung theory test, yung mga kung ano mga sign to, para siyang case study, ano mga dapat mong gawin based sa rules dito sa Canada. And then yung G2, doon naman yung parang mag-aaral ka ata ng sa looban lang ba ng streets. Dito lang parang ganito, magdadrive ka lang sa looban, tapos tuturuan ka rin ata mag parking, basta ganon. Pero kasi hindi na ako mag-G2. And then yung G, yun yung final test na, parang road test. Kumbaga mag-drive ka na sa looban daw tsaka sa labas. Yun yung parang in layman's term nun, nung pagkuha ng license dito. Ayun na nga, pumasa na tayo ngayon. Nag-retake lang ako nung exam ko. Buti naman kasi nung nag-exam kami last week, bagsak ako kasi dalawang set kasi yung exam doon. Kumbaga 40 items hinati sa dalawa, so 2020. Yung first set yung binagsak ko, so yun lang yung na-retake ko. Kaya at least pwede na ako magsimula ng next level ko. Kasi ang next level ko, since meron akong driving certificate experience sa Pilipinas, pwede akong dumiretso sa G. Ganun pala yun. Kapag ka meron kayong ganun, malalagpasan nyo yung G2. Pwede kayong dumiretso ng G. From G1, wala ng G2, diretso na sa G. Regarding naman dun sa fee nung pagkuha ng license dito, kapag ka meron kang driving experience certificate, ang babayaran mo lang is $106. Yun yung pagkukuha ka ng exam. And then kapag ka wala kang ganon, yung driving experience certificate, around $159 ata yun. So mas mahal. So at least yung kahit mahal siya, kahit hindi ka nagda-drive, basta maipasa mo yung G1 exam, considered as valid ID na rin pala yun dito. Temporarily pwede mo siyang magamit. Kasi kapag ka pumasa ka dito sa exam, may ibibigay sila sa yung parang card na parang may mukha mo doon, nandun lahat nung personal details mo. So pwede mo daw gamitin yun as personal ID temporarily. Siguro iba pa yung itsura ng mismong license kapag pumasa ka na sa G. So wala pa kasi ako doon, so hindi ko pa alam. Kasi kakalagpas ko pa lang ng G1. So tips ko lang siguro sa mga kukuha ng license, PM nyo ako kung wala kayong reviewer. Kasi yung reviewer nakuha ko lang din sa mga kaibigan namin dito sa Dubai. Shout out nga pala kila Jan Manabat at saka dun sa misis niya. Sila yung nagbigay nung reviewer sa amin. Actually meron din naman sa Google, pero at least yun nagamit niya na kasi syempre nagda-drive na yun dito. So yun yung ginamit niyang reviewer, PDF file yun So yun din yung ginamit ko. So PM nyo lang ako, kaya DM nyo ako, send ko sa inyo yung link nung PDF para at least meron kayong reviewer, diba? Kasi kailangan nyo talaga mag-review. Kasi nakailang ulit din ako dun sa reviewer na yun. Basa ako ng basa hanggang sa matandaan ko yung mga questions. So para dyan sa nagbabalak kumuha ng G1 ng license at wala kayong reviewer, comment lang kayo sa baba. Kahit i-comment nyo yung email nyo, send ko sa inyo yung PDF file para at least makatulong tayo sa mga kapwa natin Pilipino dito, diba? Lalo kami
lalo sa mga bago din dito. Kami bago lang din kami dito, July lang kami dumating dito eh. Galing kasi kami Dubai. So at least nasimulan ko na yung license ko habang summer pa, kasi sabi nila kunin mo na lahat kumuha ka na ng license habang maganda pa yung panahon, kasi pagka winter season na daw, snow, hirap. At least ngayon okay pa yung weather. Tapos isa pa palang tip siguro, kapag pupunta kayo sa driving test center, kasi dito kasi sa pinuntahan ko sa Lawrence, hindi uso yung pipila ka. Ang nangyari dito, i-scan mo yung code, parang yun yung queue nyo for line. So paunahan mag-register in short. So parang ako, since alam ko na yung gagawin, since na-scan ko na yung code last week, sinave ko yung link sa notes ko. And then bago ako pumunta doon, kasi parang 15 minutes before the opening ng office, binubuksan nila yung parang website nila para mag-register yung mga tao. Ngayon, bago ako umalis ng bahay, nag-register na kaagad ako. So at least nakalinya na ako doon. So parang pagdating ko na lang doon, diretso exam na ako. Pero ang nangyari naman kasi kanina, since yung weather kasi ngayon is parang maulan, konti lang yung tao. O baka dahil kasi weekdays. Kasi Saturday kami pumunta nun. So at least natapos na natin ngayong araw. And yung next level ko na is kukuha lang ako ng mga 2 sessions siguro ng driving dito, para lang at least familiar na ako dito sa rules and regulation dito sa Canada sa pagdadrive. And then looking forward tayo dumiretso na sa G, yung final test, para matapos na din natin to. So yun lang guys, shinare ko lang yung experience ko sa pagkuha ng exam dito at saka sa pagkuha ng license. So ayun, don't forget nga pala, comment nyo yung email nyo para isend ko sa inyo yung PDF file ng reviewer, para at least magamit nyo pag kukuha kayong lisensya. So yun lang guys, kita-kits tayo mga kachabi sa next video. Subscribe na rin kayo mga paps kung trip nyo, di naman to sa pilitan papi. So yun lang mga papi, kita-kits.